Ilan na po rito ang mga 5 beses na umattend. From December 1 up to now, mga nakalima ng Christmas party. Pakitaas po yung kamay. 4. Wala ba? Dito sa church, siguro nakakailang Christmas party na po tayo. Sa mga growth group, at yung growth group may mga subgroup pa. At meron din silang mga Christmas party. Diba? O Christmas fellowship. Siguro nakakarami na rin yung iba sa atin. Yesterday when I was going to Talumpok para po sa kids Christmas party sa Talumpok, kalak pa yung mga taga-Talumpok, ay yung nadaanan ko po ng mga basketball court, parang lahat merong Christmas party kahapon. Talagang sabi ko, grabe, no? Siguro yung mga barangay o iba pa yung Christmas party ng barangay, iba pa yung Christmas party ng mga senior citizen. So sa Talumpok, may dalawang party doon. Tapos bukod po doon sa amin, doon sa ating kids. So praise God. At sapagkat binigay niya yung araw ng Kapaskuhan kung saan merong panahon ang mga tao upang patuloy na alalahanin ang Panginoong Jesucristo. Yes, alam po natin, minsan na-out of focus tayo doon sa tinatawag nating mga Christmas rush. Pero somehow, Christmas remind us na merong ginawa ang Diyos kung bakit natin ipinagdiriwang ang araw na ito. Ito po yung ilang pictures kung saan ating inaalala kung paano ba dito sa, lalong-lalo na, dito sa Pilipinas, tayo yung pinakamatagal magdiwang ng Pasko, September pa lang. Diba? September pa lang ay tayo ay meron ng mga, nandiyan na si Jose Marichan, kanyang pinapaalala sa atin, magpapasko na. Ba? May mga pailaw, grabe yung traffic, tapos talagang people are rushing to mall, Divisoria, pinagkakasya yung 500 for Noche Buena. Diba? Ito yung trend ngayon. Paano pagkakasyahin? Pero somehow, gumagawa pa rin tayo ng paraan because Christmas for us is about fun, sometimes it's about family, sometimes it's about festivities. Pero wag natin kakalimutan na Christmas is about our faith in our Lord Jesus Christ. Not so silent night. Sa umaga pong ito, tayo po ay muli nababalik doon sa original story ng Kapaskuhan. Kung original story kung saan ay pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Maybe some of us ay taon-taon na naririnig natin yung istoryang ito. At nung bata pa tayo, nire-react natin to. Diba? Sa mga play, sino dito yung mga gumanap na Jesus. Wala, no? Angels, meron ba? Shepherds. Ayun, shepherds. So, tayo po ay muling babalik doon sa story. At makikita po natin yan sa Luke chapter 2, verse 1 to 20. So, not so silent night. Bakit? Because it was a night of tremendous miracles and abundant blessing. Ito yung gabi na makikita po natin ang pagpapala ng Diyos.
A night when life-changing messages were being delivered. Maraming mensahe ang ipinarating ng Christmas night. Mensahe ng grace ni God, mensahe ng glory ni God, and about a message about the gift of God. Tayo pong lahat ay tumayo, basahin natin yung ilang verses. Luke chapter 2, verse 1. Now, in those days, a decree went out from Caesar Augustus that a census be taken of all the inhabited earth. This was the first census taken, and the people were on their way to register for the census, each to its own city. Now, Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was in the house of the family of David. While they were there, the time came for her to give birth, and she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him in clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, sa umagang ito na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, that we can reflect on your word, Panginoon, upang mas lalo po naming makita yung kahulugan ng Kapaskuhan kung bakit kami ay nagdiriwang. Dalangin namin, O Diyos, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang maunawaan namin ang kagandahan ng iyong salita. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, makikita po natin dito yung story kung saan si Caesar Augustus nagbigay po ng census. Kinakailangan sapagkat ang bansang Israel, sila po ay nasasakop ng Roman government at nagbigay po ng census si Caesar Augustus kung saan dapat lahat ng mga citizen ay magpapatala. No? Parang yung nangyayari lang sa atin ngayon dito sa Batangas City, pupunta ka sa yung sariling barangay at ikaw ay magpapalista. Di ba? Para makakuha ka ng voucher. Pero iba doon. Baliktad, no? Tayo nagpapatala para makakuha ng ayuda o Christmas gift. Pero sila, magpapatala sila para sa taxation. No, yun yung layunin talaga. Kinakailangan malaman kung ilan ba yung mga taong ito, saan sila nakatira, para itatax natin sila. Ito po ay pahirap para sa isang Israelita na talagang ikaw ay kahit naman yan, di ba? Ang hirap magbigay ng buwis. Lalo na sa nakita nating mga ginagawa ng ilang mga government official. So, lalong-lalo na sila. Ang hirap magbigay ng tax. Kaya, ito po yun, it's so inconvenient for them to go to their own city. Sapagkat sina Jose at Maria ay kinakailangang sumunod sa decree na yon. Kaya sina Jose na nakatira doon sa Nazareth, pupunta sila sa Bethlehem. Bakit? Kasi si Joseph ay, sabi rito, siya ay in line with David. Importante po yung ganong mga detalye. At sila ay pumunta from Nazareth to Bethlehem. Yun ay mga around 70 to 80 miles. Ang kanilang paglalakbay sa atin ngayon, medyo madali. No? Siguro balikan ka lang ng Manila, pero during that time, wala namang transportation, kaya sila ay
ang paglalakbay nila ay naabot ng mga 4 days. No? Just imagine, no? Maglalakad ka ng 4 days, kasama mo ay nagdadalang tao at kabunganan. Actually, pwede namang iwanan ni Joseph si Mary dun sa Nazareth. Kasi head of the family lang naman yung kinakailangan na magpatala. No? Pwede namang gawin ni Joseph yon. Pero bakit niya isinama si Mary? Sapagkat nalaman ng mga kapitbahay nila doon sa Nazareth na si Mary ay nagdadalang tao. Sila ay malapit na ikasal, pero during that time, pag nalaman na ikaw ay nagdalang tao, ang kanilang thinking kay Mary, siya ay nangalunya. Sino ba naman ang mag-aakala? Sino ba naman maniniwala na kaya nagdalang tao si Mary ay dahil sa banal na espiritu? Siguro kung kayo yung kapitbahay ni Joseph at Mary, hindi kayo maniniwala doon. Kaya nga may pagkakataon, gusto ngang iwanan ni Joseph si Mary. Pero nangusap sa kanya ang banal na espiritu. Kaya isinama ni Joseph si Mary doon sa Bethlehem. Kasi mahal na mahal niya si Mary. Kasi baka mapapahamak si Mary kung iiwan niya sa Nazareth. Kasi yung ikaw ay akusahan ng ganon, yon ay nangangahulugan ng kamatayan. Kaya kung iiwan niya si Mary sa Nazareth, maaari na mamamatay si Mary. Kaya kahit na napakahirap, ito ay ginawa nila. At ipinanganak ang Panginoong Kristo doon sa sabsaban, doon sa manger. So, yung sinasabi pong indon, ang Greek word ay kataluma. No? Kataluma, meaning guest room or lodging place or temporary accommodation. It is different from the na ginamit doon sa Luke chapter 10, public hostel, yung pandochion. Diba? So, yung tinuluyan na Mary and Joseph, ito po ay temporary accommodation, yung pumunta sila, hindi ito yung public hotel. Merong mga bahay-bahay at dito po sa ating drawing, yan po yung mga bahay ng mga Israelita. Meron silang tinatawag na guest room at meron din silang mga manger. Sa bawat bahay, merong mga manger. Merong talagang kulungan ng mga hayop. Kasi, bakit? Napaka-importante sa kanila yung mga hayop. Meron silang alagang tupa para sa kanilang clothing, may mga alaga silang donkey para sa kanilang paglalakbay, at At talagang merong manger sa bawat bahay. Sapagkat marami na yung pumupunta, kaya nawalan ng matutuluyan sina Jose. Kaya kung pwede, doon na lang sa manger doon sila titigil. Okay. So, ayaw. Okay. So, ang lahat ng yan ay dahil sa ginawa ng Diyos. No? Lahat ng yan, kahit na inconvenient para kay na Mary at Joseph, pero makikita pa rin natin na ang lahat ay ayon doon sa kagustuhan ng Panginoon. Ito po ay ayon sa lahat ng plano ng Diyos. Hindi po aksidente na magkaroon ng taxation o ng census. Kinakailangan
na sila ay pumunta doon sa Bethlehem. Bakit? Sapagkat sinasabi po sa Micah chapter 1 na ang Mesiyas ay ipapanganak doon sa Bethlehem. At dito rin mapapatunayan na si Jose ay galing sa lahi ni David. In Matthew chapter 1, makikita po natin na yung lineage ng Panginoong Kristo from the line of David, from the line of Abraham. Kaya malinaw na malinaw doon sa scripture na yung Mesiyas, ang Panginoong Kristo ay pinanganak doon sa Bethlehem. Si Joseph ay mula sa lineage ni David. Importante po yung mga ganong detalye upang makita natin na totoo yung sinasabi ng mga propeta. Totoo na si Jesus Christ yung coming Messiah. Okay. Kakagulo sila doon. So, ituloy po natin yung kwento. Doon po sa verse 8, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks in the night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloth and lying in a manger. At the birth of Jesus, God's grace was revealed to mankind. Ang biyaya ng Diyos ay nahayag doon sa sanlibutan. Makikita po natin na ang mga Israelite, sila po ay, they were longing for a Messiah. Pagod na po sila sa pagkakasakop sa kanila ng iba't ibang mga bansa. And this time, the Roman government. At nag-aantay po sila noong tagapagligtas. At yung inaantay po nilang tagapagligtas ay ang Mesiyas na on their own thinking, sila po ay mariredeem for a political Messiah. Yung sila po ay lalaya doon po sa kanilang pagkakasakop doon sa nananakop sa kanila, which is the Roman government. And in that night, sabi ron, yung mga shepherd, sila ay nagbabantay ng kanilang mga tupa at ipinahayag sa kanila na dumating na ang ating tagapagligtas. Sinasabi rito na Jesus Christ, He is the Savior, He is the Christ, and He is the Lord. So, yun po yung kapahayagan ng mga anghel na yung ipapanganak, siya po ay Savior, which means He is the Anointed One. Siya ay yung inihuhula ng mga propeta. He is the Christ, and He is the Lord. Ito po ay biyaya ng Diyos sa atin. The Israelite, sila po ay nakakaranas ng consequence ng pagkakasakop sa kanila dahil sa kanilang pagsuway doon sa Diyos. Kaya ang kanilang iniisip somebody
na magliligtas sa kanila doon sa pang-aapi sa kanila. Pero ang hindi nila nalalaman, ang Kristo na ipapanganak ay Kristo na ay Kristo na siyang magliligtas sa kanila sa kanilang kasalanan. Ang biyaya ng Diyos. Ito yung dapat po nating maunawaan. Pag sinabi po nating biyaya, it is something na hindi tayo deserve. Diba? Hindi tayo karapat-dapat. Sinasabi rito na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang biyaya ng kaligtasan ay patuloy na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Gaya ng nangyari po dito. Kahit na ang mga Israelite, sila po ay, para nakikita yata yung mga PM nyo. So, kahit yung mga Israelite, sila po ay talagang sumuway sa Panginoon, pero ang biyaya ng Diyos ay ibinibigay pa rin sa kanila. Ganon din po tayo. Ba? Ang biyaya ng Diyos ay nasa sa atin. At patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Grace of God. Minsan, bibigyan tayo ng regalo ngayong Pasko, hindi mo deserve yung regalo na yon. Exchange gift, merong napanood na nagrereklamo yung nanay sapagkat pinaghirapan daw niya yung regalo tapos yung natanggap nung anak niya ay napaka-cheap. Diba? Kumbaga, ang sinasabi niya, hindi ko deserve yung regalong ito. Kasi napaka-cheap. But, looking at Christmas, hindi natin deserve yung regalo ng Diyos sa atin sapagkat tayo po ay hindi karapat-dapat. Pero ibinigay pa rin niya sa atin ang Panginoon na tagapagligtas. At the birth of Jesus, God unfolded the power of His grace before humanity. Yan, na-discuss na po natin yan. Savior means deliverer. Christ is the anointed one, the Son of God. The Lord is a sovereign God, the one who to be served, worshipped, and adored. Diba? Pangalawa, at the birth of Jesus, the angel exalted the power of God's glory. Makikita po natin, ipagpapatuloy po natin yung kwento natin. Sabi rito, and suddenly, there appeared with the angel a multitude of the heavenly army of angels, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth, peace among men. Dito makikita po natin yung pagsamba nung mga anghel. A multitude of angels. The multitude of angels, they praise God because of who He is. And they are programmed to praise the Lord. Yun po yung kanilang, yung pagkakalika sa kanila para purihin, sambahin ang Diyos. At dito, ibinigay po nila yung pinakamataas na papuri at pagsamba. Glory to God in the highest, and on the earth, peace among people with whom He is praised. Glory to God. Sa atin na nakaranas ng tunay na biyaya ng Diyos, nararapat lamang natin
na itaas, purihin ang ating Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas. Dapat nating itaas ang kanyang pangalan, gaya ng pagpupuri ng mga anghel. Nawa, ganun po tayo magpuri. When we come to church, we have that heart of worship. At yung ating pagsamba sa Panginoon, hindi po nakabatay kung ano yung denomination natin. Sometimes we tend to pigilan yung sarili natin na pumalakpak kasi Baptist tayo. Sometimes napipigilan tayong itaas yung kamay natin kasi baka naman kung ano yung sabihin ng iba pag tinaas ko yung kamay ko. Kung ano po yung private knowledge natin sa Panginoon, kung ano yung naranasan natin sa Diyos, ganun yung dapat natin siyang sambahin. Hindi tayo sumasamba dahil nakikisabay lang tayo. Sumasamba tayo sapagkat merong ginawa ang Diyos sa buhay natin. Lalong-lalo na kung naranasan po natin yung biyaya ng Diyos na tayo ay kanyang niligtas mula sa kasalanan, na tayo ay itinuring niyang anak. Kaya it is a privilege for us to worship, to praise our God. Hindi naman nakabase kung ano yung ginagawa mo doon sa ating pagpupuri sa Diyos. Nakikita pa rin niya yung heart natin. Merong mga nagpupuri sa Diyos, nakataas nga yung kamay, pero yung puso malayo naman sa Kanya. Meron namang nakayuko lang, tahimik lang, pero yung puso niya ay taos yung kanyang pagpupuri. It should not be based doon sa mga ginagawa natin, kundi ano ba yung paano ba nating purihin, sambahin ang ating Diyos. At ano yung mensahe dito ng mga anghel? Peace among people with whom He is pleased. Yung tinatawag nating Pax Romana, yung binibigay ng Roman government sa kanila, Rome had given the world peace from war. Okay, tax kayo sa amin, sumunod kayo sa amin para wala ng kaguluhan. Pero ang sinasabi rito, Jesus came to give man peace with God and peace within. Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa Diyos at kapayapaan sa ating puso. Ano bang ibig sabihin? Sabi rito sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tayo po ay kaaway ng Diyos, sa totoo lang, dahil po sa ating kasalanan. Di ba, pag ikaw ay kaaway, hindi ka pwedeng pumunta doon sa kaaway mo. Hindi ka pwedeng lumapit. Ba? Pero dito, dahil sa Panginoong Jesucristo at sa pananampalataya natin sa Kanya, meron tayo ngayong kapayapaan sa Diyos. We have peace with God because we have been justified through faith. Malaya na tayong lumapit sa Diyos sapagkat tayo ay may kapayapaan sa Diyos. Yun yung importante. Meron kang tunay na relasyon sa Diyos. Kaya tanungin natin yung sarili natin. Do I have peace with God? Malaya ba akong nakakalapit sa Kanya? Pinatawad na ba talaga yung aking kasalanan? Dumating na ba yung experience na yon sa buhay ko na lumapit ako sa Panginoon, humingi ako ng tawad sa Kanya at ako'y tunay na nampalataya sa Kanya? You have that peace with God. At pangalawa,
peace within. Sabi rito, do not be anxious about anything but in everything, but every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Ang sinasabi rito ang kapayapaan ay hindi yung absence ng trouble, but in the midst of the trouble, meron kang kapayapaan sa puso mo. Mamayang gabi, ako po ay magsasalita sa isang namatayan. Pero mo, papasko, no? Tapos, yung kanyang anak ay nalunod at namatay. Ang hirap, ba? In this world, marami tayong trouble sa buhay. Marami tayong kinakaharap, ba? Marami tayong mga bagay na mga challenges. Hindi porke naging Kristiyano tayo, wala na tayong problema. Sana nga ganun. Pero hindi. Minsan nga, pag tumanggap ka sa Panginoon, nanampalataya ka, minsan dumarami pa yung problema mo. Pero ang kaibahan natin, in the midst of trouble, meron po tayong kapayapaan doon sa buhay natin. At yung kapayapaan na yun, sabi rin, this is, that peace will guard our hearts and our mind in Christ Jesus. Kaya nga, ito yung mensahe ng mga anghel. Yes, nandiyan kayo sakop kayo ng Roman government, pero ang ibinibigay ko ay kapayapaan. Kapayapaan within. Na huwag kayong mabalisa. Yes, you have many troubles, but we have God who will handle all the situation in our life. Sometimes, hindi po natin naiintindihan bakit nangyayari yung mga bagay na to sa atin. Sometimes, yun yung tanong natin sa buhay, bakit kung kailan ako sumunod sa Panginoon, nagkaroon ako ng mga problema. Pero, ang tiyak lamang, kung ikaw ay tunay na nanampalataya sa Diyos, you have peace within. You cannot have that peace within you if you cannot have peace of God. Kaya kinakailangan po, magkaroon ka muna ng tunay na relasyon sa Diyos upang tunay na maranasan mo ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa atin. At the birth of Jesus, the shepherds encountered the power of God's gift. Hindi lang yung grace ni God ang na-experience ng humanity, hindi lang yung glory ni God ang itinataas, kundi ang mga shepherd, they experience and encountered the power of God's gift. Sabi rito, when the angels had departed from them into heaven, the shepherds began saying to one another, let's go straight to Bethlehem, then and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. And they came in a hurry and found their way to Mary and Joseph and the baby as he lay in the manger. When they had seen him, they made known the statement which had been told them about this child, and all who heard it were amazed about the thing which were told them by the shepherds. But Mary treasured all these things, pondering them in her heart, and the shepherds went back, glorifying and praising God for all that they had heard and seen, just as had been told them. The humble shepherd proclaimed the good news to others. So, bakit mga shepherd? Alam niyo, yung mga shepherd, during that time, they were religious outcasts. And they were social outcasts. Ba? Bakit? Kasi
hindi sila nakaka-alubilo doon sa mga religious activities because of their work. Kumbaga, pag merong mga pagdiriwang ang mga Hudyo, dahil sila ay nagbabantay ng mga tupa, parang tinuturing din sila na marumi. At they were social outcasts. Actually, yung mga shepherds, sila po ay lagi napapagbintangan. Sapagkat kung ikaw ay shepherd, siyempre hahanap ka ng green pasture para sa iyong mga tupa. Kaya sila po ay pumupunta sa iba't ibang lugar. At pag mayroong mga nawawala, doon sa lugar na yon, ang pagbibintangan, yung mga shepherds. At doon sa korte, hindi pinaniniwalaan yung kanilang pag nag-testify sila. Pero kung titignan mo, kung ikaw ay shepherd, napakababa ng tingin mo sa sarili mo. Pero God value them. Ba? Kagaya nung message natin nung last Sunday. Pinapahalagan tayo ng Diyos. In spite of who you are, in God's sight, you are valuable. God revealed the arrival of His Son not through the powerful or elite, but through the humble and overlooked ordinary shepherd. They were the ordinary of the ordinaries. Kumbaga kung may mga ordinaryong tao, pinaka-ordinaryo siya, yung mga shepherd. Pero sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos, na sila yung unang nakarinig ng mabuting balita. Kung kayo yung shepherds, pinagkatiwala ng Diyos sa amin to. No? People look at us na napakababa. Pero iba yung pagtingin ng Diyos sa kanila. But the shepherd intentionally sought Jesus. Diba? They personally found Jesus and they joyfully shared Jesus Christ. So intentionally sought Jesus. Sabi ron, the shepherd began saying to one another, let's go straight to Bethlehem. Diba? Meron silang intention na napuntahan kung ano yung sinasabi ng mga anghel sa kanila. Hindi na sinabi, narinig nila yung mga sinabi ng mga anghel, hindi na sinabi na, wedding nga. Hindi na sinabi ron. Hindi sila nagdebate. Totoo kaya yung sinasabi nung mga anghel? Parang gino-joke lang tayo. Diba? So, but they intentionally sought the Lord Jesus Christ. Hinanap nila ang Panginoong Jesucristo. Sabi doon, let's go straight to Bethlehem. Maaring malayo pa rin sila, pero nandun yung intention nila na hanapin ang Mesiyas. Ba? Then, and see, this thing has happened which the Lord has made known to us intentionally. Ganon din po tayo. Nawa, kagaya ng mga shepherd, magkaroon tayo ng intention to really know more about the Lord Jesus Christ. Kaya nga, know Christ and make Him known. Kung wala tayong intensyon na hanapin ang Panginoong Kristo, tayo ay mapipilitan lamang. Baga, yung ating pagsunod o paghahanap sa Diyos ay parang responsibilidad lamang. Dahil leader ako, dahil natin ako ng GCF, kinakailangan magbasa ako ng Bible. Yes, we will force to, pero dapat yung motibo natin, gustuin natin ito.
meron tayong intensyon na hanapin kung sino si Jesus Christ. To know more about the Lord Jesus Christ. Marami, nagbabasa tayo ng Biblia ngayon. Siguro nasa revelation na ng iba sa atin, iba nakatapos na, praise God. Pero nawa, magkaroon pa rin tayo ng intention. Hindi yung pag natapos natin, thank you, meron na akong study Bible. Kompleto na ako, meron na akong may payong, may study Bible, may mugs, may nakakumpleto ka. At tuwang-tuwa ka. Pero hindi dapat ganun. Kagaya ng mga shepherd, no? Nawa, we should have that intention to know more about the Lord Jesus Christ, to read more of the Word of God. Pangalawa, sabi rito, the shepherd received God's message with faith and responded with immediate obedience. Sabi nga sa Jeremiah 23:13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. If we have that intention, mas lalo nating makikilala ang Panginoon sa buhay natin. And without faith, it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Pangalawa, they personally found Jesus. Sabi ron, and they came in a hurry and found their way to Mary and Joseph and the baby as he lay in the manger. Hearing about Jesus is one thing, but seeing Him for yourself makes all the difference in life. Talagang personal na nakita nila yung sinasabi ng mga anghel. Yes, we must have that intention to know more about Jesus, but kinakailangan yung personal na na-experience mo siya doon sa buhay mo. Hindi lamang sa nakikita mo siya, nababasa mo siya sa Biblia, pero yung personal siya na nangungusap, personal siya na kumikilos sa buhay mo. Ito yung nakakapagbago sa bawat isa sa atin. At nawa, ganun tayo. Lagi nating ma-experience ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi yung naririnig mo lang. Every Sunday preaching, hindi yung nababasa mo lang, kundi na-experience mo talaga personally ang Panginoong Jesus. You can testify about what God has done in your life. Tuwing merong prayer meeting every first Wednesday of the month, talaga nakakatuwa yung mga experiences na nasi-share. Personal experiences na naibabahagi ng bawat isa. Pagpapala man yan, challenge man yan, discipline man yan ng Panginoon, but you personally experience the Lord Jesus Christ into your life. And thirdly, the shepherd joyfully shared Jesus Christ. Sabi ron, they made known the statement which had been told them about the child, and all who heard it were amazed about the things which were told them by the shepherd. And the shepherd went back, glorifying and praising God for all that they had heard and seen, just as had been told them. They joyfully shared, no? Yung bagay na nakita nila, naranasan nila, ito ay kanilang ibinahagi sa iba. Yung regalong yun na nakita nila, ito ay ibinahagi sa nila doon sa iba. At lahat ng nakapakinig
Sabi ron, were amazed about the things which were told them by the shepherd. Biruin mo, yung mga tao na ordinary, siguro hindi sila masyadong pakikinggan, pero excited sila, tuwang-tuwa sila na ibahagi yung kanilang natuklasan. Going to 2.2.2. Our task is to share the experience, the love, the grace of the Lord Jesus Christ. Yung mga nakita natin, yung mga naranasan natin tungkol sa Panginoong Kristo, ibahagi natin. Kagaya ng shepherd, binahagi nila with a joyful heart. Hindi tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos dahil responsibility lang natin. Kundi tuwang-tuwa tayo kasi na-experience talaga natin kung paano kumilos ang Diyos doon sa buhay natin. At ito yung nais nating makita na tayo ay patuloy na nagbabahagi tungkol sa Panginoong Kristo. Sa kaklase mo man, katrabaho man, kapitbahay mo man, that gift of God na naranasan natin, na nakuha natin, tayo ay magbabahagi. They came wondering what they would find and they left witnessing about the Savior. Sana ganun po yung damdamin ng bawat isa sa atin. Sa Paskong ito, alam natin that God revealed the power of His grace to humanity at His birth. The angels exalted the power of God's glory, and the shepherd encountered the power of God's gift. Nawa sa Paskong ito, let's encounter God's grace. Maranasan nawa natin ang biyaya ng Diyos. Kung wala ka pang tunay na relasyon sa Kanya, ikaw lang nakakaalam. Nawa, huwag natin palampasin yung season na to. Na tayo'y lumapit sa Diyos. Tanggapin natin siya sa buhay natin. Sumampalataya tayo sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nawa ay maranasan mo yung tunay na biyaya ng Diyos. At kung naranasan mo na yung tunay na biyaya ng Diyos, patuloy na ipahayag mo. Patuloy na sambahin mo siya. Pasalamatan mo siya. Proclaim His glory. And lastly, share His gift. The best thing na pwede nating irigalo sa kapwa natin ay ang regalo ng kaligtasan. Kagaya ng mga shepherds, excited sila na ibahagi ito sa iba. Nawa, that excitement that we are experiencing dahil sa ating relationship kay God at yung excitement din na naranasan natin dito sa church ay ibahagi natin sa iba. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, sapagkat merong Pasko. Salamat sa gabing iyon, Panginoon, ipinahayag mo ang iyong biyaya na iproklama ang iyong kalwalhatian. At nawa, Panginoon, amin pong ibahagi ang biyaya at kalwalhatian na iyong ibinigay sa amin. Panginoon, salamat po sapagkat hindi kami karapat-dapat, pero dahil sa iyong biyaya, narito kami. At amin pong panalangin na patuloy ka naming kilalanin sa buhay po namin. Lumago kami sa pagkakilala sa iyo at patuloy ka naming ibahagi sa iba. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming isang madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.